kumusta na kayo ng best friend mo? Sino ang mga may best friend dito o kaibigan? Pwede po bang pataas ng kamay? May mga best friend. Sige, o friend o kaibigan, pwede po bang itaas ang kanang kamay ng nakangiti? Dahil hindi nakakahiya yung may kaibigan. Sige, lahat ng may kaibigan, pwede po bang itaas ang kanang kamay? Ito po ang kanan na. Pag ako'y nakatalikod, ayan. Ayan. Sige po, pwede nyo nang ibaba ang ating mga best friend. Yan daw mga best friend o kaibigan ay habang tumatagal, either nagkakamuka kayo, mukhang mawawalan na ako ng kaibigan ngayon, nakakasize, nagiging pareho ang lingwahe, at yung ilan sa mga gusto nung isa ay unti-unti ring nagugustuhan nung isa, at gayon din naman yung kabila, vice versa. So, mahalaga nga ba sa Diyos yung mga friend? Ang sabi niya sa kanyang mga disipulo noon, hindi ko na kayo mga alipin, kundi kayo ay aking mga kaibigan. Tinawag din niyang friend si Moses. Ang sarap siguro na kapag makikipag-usap ka sa Panginoon tapos ang isasagot sa iyo ng Diyos, "Hi best friend." Best friend, ganda mo ngayon na. Ito naman. Noon pa. Hindi ako yung kausap niya noon. Kayo naman. Nagre-react agad kayo eh. Ngayong umagang ito ay ating pag-aaralan tungkol sa friendship. That's friendship. Sa Proverbs 27, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog yung sunod-sunod na mga verses na matatagpuan o doon kinuha yung ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito para mamaya ay dire-diretso na tayo. Proverbs 27, 5-6, verse 9, verse 10, and verse 17. Inuulit ko, Kawikaan sa Tagalog, chapter 27, verses 5, 6, 9, 10, and 17. Sa Tagalog po, sabi sa verse 5 and 6, mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Verse 9, ang langis ay pabangoy at pabangoy pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Verse 10, huwag mong pabayaan ang iyong kaibigan, ni ang katoto ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. And verse 17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Number 1, sa ating, ano nga ba yung ating makukuha? Ano yung advantage ng mayroong kang kaibigan? Number 1, mayroong kang counsel of a friend o payo. Sa lahat po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin ay laging mayroong pagpili. Lagi tayong dumadating sa crossroad ng buhay natin. Ano ba? Kanan, kaliwa, tigil, diretso, o balik. So merong mga ganong pagpipili at sa maraming pagkakataon upang mayroong katiyakan. Of course, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos.
Humihingi tayo ng gabay sa Panginoon at meron ding mga kaibigan na maaasahan, lalo't higit sa lahat kung sila ay mayroong pagkakilala at mayroong takot sa Diyos, ay maaasahan natin ang payo ng mga kaibigan. Sila ay patuloy na magbibigay ng mga bagay na kailangan nating marinig, whether gusto nating marinig o hindi, whether masakit o masarap, whether na gusto nating yung kanilang ipapayo o hindi. Ang mga tunay na kaibigan ay nagsasabi kung ano talaga. Hindi tunay na kaibigan yung sasabihin yung para lang ikaw ay masiyahan, pero yun ay mali. Kahit na masaktan ka, sasabihin ng kaibigan mo kung ano talaga yung dapat. At sa maraming pagkakataon, dito maraming nagkakahiwalay na magkakaibigan kapag magsasabi ka na ng totoo. Ilan yung mga dati yung kaibigan na ngayon ay hindi na dahil dumating doon sa hantungan na kailangan meron kang sabihin na totoo at siya ay nagalit o maaring ikaw naman yung sinabihan ng ganon at tumigil lang inyong pagkakaibigan. Kailangan kasama po sa pagiging kaibigan yung handa mong sabihin kahit masakit, handa mo ding tanggapin kahit masakit. Ang relasyon natin sa Diyos, kasi kaibigan natin siya, hindi natin siya kaaway, ganon din. Wala nang ibang matatagpuan na best friend sa mundong ito kundi ang Diyos. Kaya nga po ang salita niya kapag ito ay nahahayag ay mayroong pagtatama, may pag-aayos na ginagawa sa ating mga buhay. Kami pong mga tagapangaral ng salita ng Diyos ay mga kaibigan nyo. Hindi po kami kaaway. Hindi po kami kampo ng demonyo para po kayo ay dalhin sa impyerno. Hindi po. Naririto po kami upang ipahayag yung mga salita ng Diyos na walang banto. Kung ano talaga ang kanyang sinasabi, yun dapat ang aming sabihin. Sa maraming pagkakataon, kami pong mga pastor ay pupulaan at nasasabihan na parang tinatatamaan yung mga nakikinig. Napakahirap po nung nagpapatama. Sasabihin na po namin yung pangalan ninyo para po hindi na kayo mag-isip kung sino yon. Hindi po kami mananalangin ng ganong karugdog, mag-aaral ng salita ng Diyos para po lamang patamaan kayo, hindi po. Ito pong aming trabaho ay puso ng Diyos at nais po ng bawat isa sa amin na kayo ay mailapit doon sa ating best friend. And if you took yung mga salita na kailangan ay mawaso ang buhay natin, ay amin pong gagawin. Kahit pong mga magulang na narito, hindi sa lahat ng pagkakataon ng ating sinasabi sa ating mga anak ay nauunawaan nila at gusto nila. Subalit kailangan sa madaming pagkakataon ay makapagsabi tayo ng mga salita na medyo matalim ng konti. Narinig ko yun. Narinig ko yun. Kaya minsan, kapag nakikita namin ang luha ng ating mga anak, kapag meron tayong sinasabi, yung luha na yon ay may salita na naririnig ng puso ng mga magulang. Gayon din sa magkaibigan. Subalit, hindi ito para ipahamak, kundi bigyan ka ng tulong sa iyong pangangailangan. Number 2, hindi lamang counsel of a friend. Kapag tayo mayroong kaibigan, consistency of a friend sa verse 10. Hindi yan nagbabago. Laging nadyan yan. Kesyo ma-flat ang gulong o hindi, nadyan yan. Kesyo umulan o umaraw, nadyan yan. Dapat ilalagay ko dyan, nakamotor. Kaya lang, masyado namang mahahalata ninyo kung sino. At yung motor, parang flat. So parang naaalaman nyo na kung sino, ano. Sa maraming pagkakataon, pag alam ng tao kung sino yung kaibigan mo, pag nakita ka na, ang tatanungin sa'yo, nasaan si ano?
O kaya naman siya ang makita, nasan si ano? Para bang bakit? Yung parang alam na nila na dapat lagi kayong magkasama. Yun ang consistency. Lagi mong makikita. Yung best friend Jesus mo. Gaano consistent? Not every time people look at us, they will see Jesus. Si Joseph nung siya ay nakulong at maraming mga pagsubok na nangyari doon sa loob ng kulungan, sa lahat ng buhay niya laging may nakadugtong, and God was with Joseph. Gaano nga ba natatanaw ng mga tao ang Diyos sa ating mga buhay? Gaano ka-consistent yung ating pangalan at saka yung pangalan ng Diyos? Gaano sila nagsasama o naghihiwalay sa maraming pagkakataon? Gaano sila tinitimpla ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Pag ba dumarating ang pagsubok ay medyo lumalabo ang pangalan ng Diyos sa buhay natin, o parang nawawala na tayo na lang ang nakikita at tayo ang natatanaw, o kapag mayroong pagsubok ay lalong nakikita, best friend talaga nito si Jesus. Best friend na best friend. Ang number 3, hindi lamang counsel of a friend, hindi lamang yung consistency of a friend. Itong friending ito, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus nagsabi, I am the same yesterday, today, and forever. Saan ka pa? Saan ka pa makakakita ng ganong ka-consistent na friend? Hindi nang lalaglag. Hindi yung kilala ka lang kapag maayos ang buhay mo. Hindi yung kapag ikaw ay may pera lang. Hindi yung kapag ikaw ay sikat lang. Hindi. Doon sa panahon na ikaw ay palubog, ang unang-unang nakikita mo doon sa ilalim ng tubig na pinagkalubugan mo yung kaibigan mo. Doon sa panahon na ikaw ay naaldara pa at dugo-dugo na ng nguso mo, ang unang-unang sasalo sa'yo yung kamay ng kaibigan mo. Kapag merong mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, ang unang-unang magtatanggol sa iyo, yung kaibigan mo. Ito ang Diyos.